nahuli na yan doon sa nagdaang rally noong September 21 dyan sa Metro Manila. Makikita natin yan si Sara Ilago na responde dyan sa mga nakalabosong ralista na yan. Pambihira pagka talaga nanggaling sa Malacanang ang mga balita na kagaya niyan, malamang sa malamang fake news yan. Lalong-lalo na kung si Ante Claire na nagpakalat yan. Tingnan nyo naman ho yan, mga kababayan. Tingnan nyo kung paano lokohin ng administrasyon na to ang sambayan ng Pilipino. Kasi yung mga Duterte supporter daw, yung mga nahuling mga nanggugulo sa rally, sino bang kasama nila dyan sa larawan na yan? Bakit lahat na lang sinisisi nyo sa mga Duterte supporter? Kahit yung mga vlogger na Duterte supporter, ayaw ho nila ng kaguluhan. Ngayon, pagka meron nangyari kaguluhan, kahit na makakaliwa at dilawan, tinklawan, talyanista and saimada na may kasalanan, Duterte pa rin ang sisisihin. Mawalang galang nga ho dito kay DILG Secretary John Vic Remulla. Bago nyo ho paratangan yung mga Duterte supporter, tingnan nyo muna kung sino ang susundo sa mga nahuli nyo na yan. Pero bago ulat ng yan, mga kababayan, kung bago lang po kayo sa page, isang like at isang subscribe. Masaya na po tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Jolly Photo, nandyan lang po sa babae na nga, mga kababayan, maliwanag pa ho sa sikat ng araw. Ito hindi ho fake news. Ang bumibisita, naku, active pa talaga tong si Sara Ilago. Akala ko, madam, nagbago ka na. Pambihira talaga. Akala ko talaga nagbago na yung ali na yan. Hindi pa ho pala. Tuloy-tuloy pa rin ho ang pagiging kabataan niya. Ano ho yan, dating representante ng Kabatahang Party List dyan sa House of Representatives. Ngayon, yung mga nakalabos, yung mga bata na makukulit, ayan, sinusundo nitong si Sara Ilago. Kung kanino man ho anak, itong mga bata na to, naku, bawiin nyo na ho dyan sa ali na yan. Ngayong mga panahon na to, baka nagrarally lang yan. Baka bukas makalawa, nasa bundok na yan. Diba? Kailangan nyo na hong kausapin yung mga anak nyo. Nadoktrinahan na ho sila ng napakapangit na ideolohiya. Hindi naman ho gagawin na matinong bata yung pinagagawa nitong mga nahuli na to. Wala hong Duterte supporter na pupuntahan ng ali na yan. Yan ho ang ating sigurado. Tuloy ho tayo, mga kababayan. Itong video. Ayan, mga kababayan, wag na natin panoorin yan si Bangag, nakakaadwa lang. Ayun, mga kababayan, kitang-kita natin yang si Sara Ilago, dating Kabataan Party List Representatives. Yan ay defender ng CPP, NPA, NDF. Yang si Sara Ilagong yan. Ngayon, so maliwanag na tama ang sapantahan ng mga karamihan sa mga kababayan natin na yung mga nanggugulo ay para lamang isabotahe ang rally upang magkaroon ng dahilan ang gobyernong Bangag na mag-declare ng martial law. Pero sa katunayan ay ang katotohanan ay sila ang nagpondo dahil sila naman ay magkakasama ng mga Makabayan Black na yan, mga NPA na yan, at lahat ng mga korap sa gobyerno, yan ay sila din ang may gawa. Kaya gusto nilang guluhin ang Pilipinas upang sa ganon, pag nakapag-declare nga naman sila ng martial law, ay magaya niya ang kanyang yumaong ama na tumagal sa pwesto. So, ang problema lang nila, mabuti na lang, marami sa ating mga kababayan, lalo't mga DDS, masyadong kumbaga alam ng taong bayan ang kilos ng administrasyon. Kumbaga natuto talaga ang Pilipino na magiging observant sa mga kaganapan sa ating bayan. Hindi na basta-basta maluloko ang Pilipino. At itong ginaganap na Senate hearing, kahit anong pamamaraan ay gagawin nila upang mapigil. Una na dyan, yung pagpalit kay Marcoleta. Kasi si Marcoleta ay patungo na doon sa mga mastermind
sa korupsyon na yan, lalong-lalo na yung mga ghost project. Si Marcoleta ay talagang gusto niyang matuloy ang investigasyon. At mukhang isang congressman lang ang ilalaglag nila, itong si Saldico. At kasi lahat ng mga attack dog nila ay paulit-ulit na binabanggit ang pangalan ni Saldico. So, kumbaga, isasakripisyo na nila pagkatapos nila mapakinabangan itong si Congressman Saldico. Mabuti na rin sa kanya, Mirisi. Dahil sa isa'y kawatan, ang mga amo niya hindi niya alam na mga hudas din. Hindi siya ngayon ang ilalaglag. Kaya mabuti na rin sa kanya. Para sa akin, at least kahit papano, may mananagot. Dapat talagang managot. Kung hindi talaga kayang managot, itong si BBM na bangag, basta't may managot. Kaysa naman walang managot. Mas lalo namang kawawa ang Pilipino, no? Kaya sana, kung baga, hindi man sila mahatulan, yung si Martin Romualdez at itong si BBM na bangag, kung hindi man sila mahatulan dahil sobrang makapangyarihan, nagsama-sama na sila, pati mga NPA at mga dilawan, talagang nagsama-sama na silang lahat, ibagsak lang ang mga Duterte. Pero sa palagay ko, hindi nila kayang bagsak ang mga Duterte dahil nasa likod nila ang mga tunay na nagmamahal sa bayan, mga DDS. Kung hindi man sila mahatulan dito sa batas ng Pilipinas, wish ko na lang na sila ay magkandamatay na. Kung kakarmahin na sila, kukunin na sila ni kamatayan. So, yun lang. Yun sa akin. Sana magkandamatay na silang lahat.